Basa. Justin Chua, 1448, thank you. Boss, tanong lang, sabi ni Alduabe, paano kung tinuloy ng Senado ang impeachment tapos lumabas ang ganitong desisyon ng SC? Susunod kaya ang Senado? Hindi po pwedeng ituloy nila yung Senado kasi may utos nga yung Supreme Court eh. Siguro kung si Tito Soto yung Senate President nun, di ba sabi ng Supreme Court, unconstitutional yung pinasang sa kanila. Yung pinasa ng House of Representatives. Nagdeklara yung Supreme Court na unconstitutional. Ang ibig mo sabihin, paano kung tinuloy nila yung unconstitutional yung Senado? Meron tayo ngayong ano yung termino dyan? Basta stand-off between Supreme Court at Senado. Magulo po ang Pilipinas. Basta ganun. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya okay po yun na senador, yung Senate President nun ay abogado. Kasi bilang abogado, lahat po ng abogado obligadong sumunod sa Supreme Court. Pero si Tito Soto, dahil hindi siya abogado, feeling niya co-equal branch of government di ba? Pero ang nakakalimutan ni Tito Soto, kahit co-equal kayo, pagdating sa korte, ang masusunod yung Supreme Court, hindi po co-equal tayo, hindi po ganun yun. Co-equal pala, bakit kayo susundin ng presidente pag in-impeach nyo? Di ba? Bakit sasalang yung presidente? Kung co-equal lang, hindi po ganun yun. Co-equal, pero tinakda po ng konstitusyon yung hangganan ng mga kapangyarihan. Ang interpretasyon ng mga batas sa Supreme Court yan. Kaya ang tinanong sa Supreme Court, ang inihain sa kanila ng kampo ni BP Sara, yung constitutionality nung inihain na impeachment complaint laban sa kanya. Malinaw po yung sagot. Baka si Shell joke no yan. Gandang hapon, Boss Buds. Ngayon lang ako nakatanggap ng live mo. Tomas Esplana. Sir Buds, kung mapapanood mo yung old video ni Miriam Santiago, mapapayamis mo si Senator Paloma. Arbiter Bender. Sir Aratilis, paano mo ba maikukumpara yung mga senador noong panahon ni Miriam sa mga senador ngayon? Ang layo po. Promise. Ang layo po. Nakita nyo ngayon, angat na angat si Marcoleta. Di ba? Iilan lang ang mga unang pagkakaiba. Ang dami pong mga senador noon na mga abogado. Yung mga artista lang po, ang mga hindi abogado. Halos lahat ng senador noon abogado. Ayan. Yun po ang isa sa pinakamalaki. Tapos, pa-isa-isa lang yung artista. Halimbawa, si Tito Soto lang. Dalawa lang sila. Panahon ni Freddy Webb, wala pa si Tito Soto. Nabutan rin ni Tito Soto si Freddy Webb. Freddy Webb lang, di ba ganun lang eh. Pa-isa-isa lang po. Kumbaga, yung mga nananalo sa kasikatan, pa-isa-isa lang. Nung si Tito Soto na po ang nanalo, puta lahat na, pwede na palang tumakbong senador kahit sino na lang. Si Tito Soto nga, senador eh. Pwede na rin, lahat po ng mga sikat, nag-ambisyon na pong tumakbo sa Senado. Yun. Ayun, correct. Constitutional crisis. Maraming salamat, Minandro. Orasyon. Magkakaroon po ng constitutional crisis pag nag-stand up po sila. Sir Buds, yan. Sometimes, when we touch. Blessed Sunday afternoon po, Sir Buds. Hindi ba pwedeng kasuhan ng Korte Suprema sa mga ginagawa ni Soto? Opinion niya lang naman yun eh. Wala naman siyang hakbang eh. Pag meron po siyang hakbang, halimbawa, hinukay niya yung impeachment complaint. Doon sila, salita lang naman yan na yung isang taga One University. Bakit naman po patulan? Tandaan niyo po yung Supreme Court, ang sinasabi nila,
Kung ano lang yung dumating sa kanilang kaso, doon lang sila magpapasya. Kung wala naman nagkakaso kay Soto, di tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahirap naman magkaso tayo. Mahal ang abogado. Hindi ba pwedeng yan? Crisis, agree ako sa iyo, Sir Buds. Kung pwede ba silang kasuhan, hindi ko rin alam kung pwede siyang kasuhan. Kasi opinion niya lang yun di ba? Lahat ng sinasabi niya, opinion. Sa demokratikong bansa, ginagalang yung opinion. Orlando Bautista, shout out. Constitutional crisis, dapat palitan na si Soto sa Senate President. Nilito Lapid para manahimik ng issue sa Senado. Constitutional crisis. Sir Buds, kung mapapanood mo yung yan, Ma'am Sorina Jabala, dapat talaga abogado. Kaya karamihan po noon, abogado po ang mga senador. Ilan lang po hindi abogado, si Ramon Revilla Sr., yan. Siya lang yung hindi abogado noon. Erap. Si Erap. Minandro Rosyon, shout out. MLSO Sorina. Yan. 2,000, the final arbiter. Dapat talaga mga lawyers ang iboboto natin sa mga senador para gumagalang sa Supreme Court. Utot mo, Johnny, hindi namin yan binoto sa si Juan Bull. Sir, ano ang madaling palitan sa PBA o ang Consti? Ano yung PBA? SP ba o Consti? Senate President. Siyempre Senate President. Ang Senate President po, boto lang po yan ng mga senador, palit na yan. Pero yung Constitution po ng Pilipinas, nako, napakarami hakbang. Una, pagpapasyan nyo muna, CONCON o CONAS, Constitutional Assembly or Constitutional Commission. Alam ko yung CONCOM, mag-e-election pa tayo Sir, ano madaling palitan sa PIB? Ayan. Boss Buds, kung sakaling bumigay ang tumbong ni Bongbong, sino ang pupunta sa OBP para panumpain? Ganito po yan, no? Pag pansamantala lang, halimbawa, hindi pa naman deads. Kaya nga temporary, pag nakarecover, di siya pa rin yung presidente. Wala po munang BP, di ba? O pwede sila magtalaga pero pansamantala lang. Pansamantala lang takot na sila sa pansamantala. Pero kung actual na, halimbawa, nagbitiw na talaga ng pwesto si BBM dahil hindi na makaupo. Dahil sa tumbong. Halimbawa lang, hindi naman tayo O kung ano pa man. Kung hindi man yan sakit niya. Kung may pangyayari talaga, nag-resign si BBM. Si VP Sara po ang mamimili. Hindi po automatic na si Tito Soto. Hindi po automatic na Senate President. Mamimili po siya sa mga senador or sa mga congressman. Pero, siyempre, ang pipiliin niya, senador, para konting question lang. Kasi pag senador, wala pong gaganong question dahil binoto yan ng buong tao sa buong Pilipinas Sa congressman kasi, binoto lang yan ng isang distrito Alam niyo yun? Hindi siya national. That's the recourse of the uninitiated. Si Erap Buds nag-senator din. Opo. Nahuli nga. Ang maganda kay Erap, hinuhuli kasi siyang natutulog. Yung issue kay Erap, kaya nga konti lang kasi yung mga artista nun Kaya nakatutok sa kanila. Yung issue kay Erap, nahuli siya natutulog. Sabi naman niya, nakakatamad talaga maging senador. Kaya ayoko maging senador Gusto ko talaga maging yung executive. Yun po yun. Kaya nanalo pang presidente. Vice President, naging presidente ba? Yan si Erap. Kasi alam mo yung tao, gusto nila yung mga tapat Ayaw nila yung tao na sinungaling. Mas gusto nila yung tapat na tao. Sabi niya, nahuli niyo ako di ba?
Nakakatamad talaga yung umupo sa Senado, antokin ka. Hindi naman ganun-ganun ang pagkakasabi, pero ganun. Ang sinasabi niya, sanay siya na may ginagawa, executive. Tagal niyang mayor eh. Mayor ng San Juan eh. Sanay siya ng nagtatrabaho. Hindi siya sanay ng mga nakikinig sa mga speech.